Dalawang guhit na yung pregnancy test mo, ano yung unang dapat mong gawin? O wag mo 'tong i-skip ha. Share ko lang ha, hindi ko talaga makakalimutan yung una kong nakita na dalawang guhit na yung nasa pregnancy test ko. Masaya na kinakabahan, gano'n. So ikaw din for sure, iba-iba din yung emotion na naramdaman mo simula nung nakita mo na dalawa yung guhit sa pregnancy test mo. So ngayon na nakita mo na, ano yung susunod mong gagawin? Kung ikaw din ay nasa sitwasyong ganito, ito yung mga unang hakbang na dapat mong gawin. Una, syempre, wag na wag ka magpapanik. Either ready ka man or hindi para sa pregnancy na yan, wag ka muna magpapanik para makapag-isip ka ng maayos. O huminga ka muna. Normal lang kasi na ma-overwhelm lalo na sa first pregnancy mo. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para ma-process yung good news na nakita mo. Pangalawa, eto na, mag-schedule ka agad ng appointment sa OB-GYN. Huwag hintayin na lumaki na yung tiyan bago ka magpa-check up. Mahalaga kasi ang unang prenatal check-up para makumpirma talaga yung pagbubuntis mo or kung pregnant ka talaga. Malaman kung ilang weeks na si baby or yung gestational age niya sa loob ng sinapupunan at malaman ang susunod na hakbang sa iyong prenatal care. Number three, syempre ayan na. Kapag nagpa-check up ka, bibigyan ka na ng mga prenatal vitamins or mga vitamins na para lamang sa buntis. Kadalasan, unang nire-reseta talaga is the folic acid sa iyong first trimester. Mahalaga kasi ito sa development ni baby. Ito tandaan nyo ha, wag na wag kayong iinom ng kahit anong gamot na hindi nire-reseta ng doktor kasi baka makaapekto to kay baby. And number four, syempre alagaan ang sarili. Ngayong buntis ka, wag lang ang sarili iisipin, pati si baby na nasa loob. So, simulan ang healthy habits. Kumain ng balanced meal, uminom ng maraming tubig, kailangan mo yan, at syempre, enough sleep. Kailangan maayos ang pahinga natin. So, doon lang tayo sa mga healthy choices at pag-aalaga ng sarili para kay baby. Number five, iwasan natin ang maaaring makasama kay baby. Kung naninigarilyo ka or umiinom, iwasan mo po muna yan. Pwede mo kausapin ang iyong doktor or healthcare provider tungkol sa pinakaligtas na paraan para itigil ang mga ito. At syempre, yun nga, iwasan yung pag-inom ng gamot na walang reseta ng doktor. Or kung meron ka mang tinitake na maintenance or gamot para sa iyong kalusugan, i-inform mo din ang iyong OB para malaman kung ito ba ay safe para kay baby or hindi. Number six, syempre no, nung in-announce mo marami ding na-excite sa'yo sa iyong pagbubuntis. Pero tandaan na huwag ma-pressure sa mga advices ng mga nakakatanda or kung sino man. Kasi sa oras na malaman ng ibang tao na buntis ka, for sure, maraming magbibigay ng tips. Pakinggan mo sila kung gusto mo, pwede naman. Pero sa ngayon, pinakamahalagang pakinggan ay ang payo ng OB. Dahil iba-iba kasi ang bawat pagbubuntis. So iba-iba ang situation, medical history, medical problem na OB lamang ang nakakaalam at kayang bigyan ito ng proper guidance. So for now, mommy, congratulations at reminder lang, hindi mo kailangan alam lahat agad. Walang first time mom or mom na nagiging expert sa unang pagbubuntis. Lahat tayo natututo habang lumalaki si baby. If meron mang advices na ma-receive ka, basta kung ano yung nakakatulong at para kay baby, go, sundin mo. Especially mga advices ng OB. At syempre for now, okay lang nakabahan ka. O basta ayun nga, sundin mo yung mga sinabi ko sa'yo. Check up agad sa OB. Yung dalawang guhit sa pregnancy test, hindi lang yan simpleng result. Simula na siya ng isa sa pinakamagandang chapter ng buhay mo. Kaya kailangan alagaan ang sarili dahil kapag inaalagaan mo ang sarili mo, syempre inaalagaan mo rin si baby. O ikaw, moms, na nanonood ngayon, nung makita mo na positive ang pregnancy test mo, anong ginawa mo? Umiyak ka ba? Nag-test ka ba ulit? Or sinabihan or tinawagan mo agad yung partner mo? Share mo naman dyan sa comment section. Baka pare-parehas kasi tayo ng naging reaksyon. So yun lang mga moms. Thank you for watching and see you on my next video.